Sinabi ni Kaiser kay Sejong na hindi niya maaaring ihambing ang anumang bagay sa tore sa batong ito dahil ito ay literal na isang sagradong artifact, isang relic ng dakilang lumikha. Nagulat si Sejong nang malaman ang tungkol sa Diyos na lumikha, ngunit sinabi sa kanya ni Kaiser na matapos ang lahat ng panahong ito ng walang sawang paghahanap sa mga bakas ng banal na lumikha na lampas sa dimensyon, ang artifact na bato na ito ay natagpuan lamang ng isang karaniwang tao, at kahit si Kaiser ay hindi maunawaan kung paano ito nangyari. Maraming tanong si Sejong, at hiniling kay Kaiser na liwanagin ng kaunti ang sinasabi niya, dahil mahirap para sa kanya na maunawaan. Napagtanto ni Kaiser na ang mga tao na may ganoong panandaliang buhay ay hindi maiintindihan ang pagiging komplikado ng sitwasyon, at tinawag niya sina Eileen kasama ni Sejong, sinabihan silang pareho na makinig ng mabuti, dahil ito ay isang bagay na napakahalaga. Sinimulan ng dragon na ipaliwanag na sa simula, ang mga dragon ay mga nilalang na ipinanganak upang maglingkod sa Diyos na lumikha, na itinalaga para sa mga banal na layunin. At ayon sa Diyos na lumikha, pinanatili ng mga dragon ang kapayapaan at balanse ng mundo ng mga dimensyon, at ang mga mystical na nilalang na ito ay lumikha ng isang mundo na puno ng pagiging perpekto, kaayusan, kasaganaan, at pagkakaisa. Sa gayon, nagreresulta sa panahon ng Diyos na lumikha. Nakikita natin ang isang nilalang na puno ng liwanag, at ang mukha nito ay ganap na malabo sa sistema. Habang lumilipat ang eksena sa nakaraan, dumating tayo sa isang uri ng astral na dimensyon, kung saan tinawag ng Diyos na lumikha ang mga dragon na malapit sa kanya. Tinatanong sila kung sakaling mawala siya, magagawa ba nilang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha upang mapanatili ang mundo? Itinapon ng tanong na ito ang lahat ng dragon sa isang dilema. Habang ang isa sa kanila ay hindi maunawaan kung bakit muling nagtatanong ang lumikha sa mga walang kabuluhang pag-iisip na ito. Ngunit nais pa rin malaman ng lumikha ang tungkol dito dahil siya ay mausisa. Ngunit sinabi ng isa sa mga itim na dragon sa lumikha na ang pag-iisip tungkol dito ay isang walang katotohanang paniwala, dahil ang buong mundo ay pag-aari ng lumikha, at ang isang kayamanan na walang may-ari ay hindi maaaring tunay na lumiwanag. Tulad nito, ang isang mundo na walang Diyos na lumikha ay lampas sa imahinasyon ng dragon. Nakikita natin na ang itim na dragon na ito ay ang batang si Kaiser Protani, na magiging maalamat na itim na dragon ng tore. Natuwa ang Diyos na lumikha sa sagot na ito, sinabi kay Kaiser na siya ay matigas pa rin gaya ng dati. Naisip ng Diyos na marahil ay kaya ng mga dragon na pangalagaan ang buong mundo ng walang Diyos na lumikha, dahil mahusay na ang ginagawa nila. Ngunit sa oras na iyon, naisip ni Kaiser na marahil ay nagbibiro lamang ang lumikha upang asarin sila. Mayroon siyang hilig sa paggawa ng ilang mapaglarong mga kalokohan paminsan-minsan, dahil siya ay isang napakamapaglarong ngunit mahigpit na tao. Siya ay iginagalang ng lahat ng dragon mula sa lahat ng dimensyon bilang Diyos na lumikha. At siya ang isa na kumokontrol din sa daigdig at sa bawat planeta na alam ng mga tao. Ngunit hindi nila maisip na ang Diyos na lumikha ay talagang mawawala ng walang sinasabi. At isang araw, lumabas ang balita na nawala ang Diyos na lumikha, at nawala rin ang monumento na nilikha para sa nilalang. Nagulat ang mga dragon na makita na kahit ang monumento ng Diyos na lumikha ay wala na, kasama ang mga tapyas na bato na nilikha niya. Noong panahong iyon, nagsimulang gumuho ang mga dimensyon, at lahat ng mga batang dragon, kasama ang mga dragon, ay nagtaka kung ano ang ginagawa ng isang malagim na aura sa loob ng isang banal na lugar. Isa sa mga asul na dragon ang hindi makapaniwala na nawala ang lumikha at iniwan ang kanyang mga tagasunod. Ngunit si Kaiser ang tanging nananatiling matatag, sinasabi sa lahat na magising at agad na iligtas ang lahat ng sinaunang mga bato dahil iniwan ng lumikha ang mga artifact na ito para gamitin ng mga dragon sa mga sandaling tulad nito. At sa paggamit nito, maaaring ayusin ni Kaiser ang gumuho na dimensyon bago ito lalo pang lumala. Ngunit huli na ang lahat, dahil ang lahat ng mga sinaunang tabletang bato ay basag dahil sa pagsabog ng dimensional, at hindi magawan ng mga dragon ang anumang bagay. Habang pinapanood ang mga dimensyon habang gumuho sa mga guho, napagtanto ng mga dragon na nabigo sila sa malalaking inaasahan ng lumikha. At unti-unti, ang mga dimensyon ay nagsimulang mabulok at masira. Ang malagim na enerhiya ay bumaba sa bawat dimensyon habang ang mga harbinger ng pagkasira ay nagsimulang maglaho. Ang mga eskultor na hindi kilala ng dragon ay naruroon sa lahat ng dako, at kahit sila ay hindi alam ang tungkol sa mga bato, layunin,
o kung saan sila nagmula. Sinubukan ng mga messenger ng kamatayan na sirain ang lahat ng bagay sa kanilang landas, ngunit kahit papaano, ipinagtanggol ng mga dragon ang sagradong dimensyon mula noon, dahil wala silang ibang magawa kundi ang walang tigil na lumaban upang maprotektahan ito. Hindi rin gaanong malupit ang lumikha, at iniwan din ang mga tore na nilikha ng kanilang sariling mga dragon. At ang mga tore na ito ay ang mga kumukupas na buhay lamang ng isang gumuho na mundo. Sila ay nagniningning pa rin, naghihintay sa kanilang paparating na pagkawasak, na mangyayari balang araw. Ngunit sa tingin pa rin ng mga dragon, marahil, sa pamamagitan ng pag-secure sa lahat ng mga nilalang ng sagradong dimensyon sa tore, marahil ay maaari nilang iligtas ang mga nilalang na ito sa loob ng fragment ng anumang natitira sa magandang lugar. At pagkatapos nito, si Kaiser ay mayroong tanging misyon na hanapin ang nagkalat na mga labi ng Diyos na lumikha, at sa loob ng 3,000 taon, siya ay naglakbay ng walang katapusan sa maraming dimensyon ngunit kaunti lang ang kanyang nalaman. Nang malapit nang matapos ang dragon sa kanyang pinakahuling sasabihin, bigla siyang pinatigil ni Sejan, sinabi sa kanya na kuryo siya sa ilang bagay. Nagalit ang dragon, sinabi sa magsasaka ng tore na ito ay isang mahalagang sandali kung saan siya pinahinto. Ngunit hindi pinansin ni Sejan ang dragon, tinanong siya tungkol sa ibig niyang sabihin sa pagdadala ng mga kumukupas na buhay ng namamatay na mundo sa tore. Ito mismo ang sinabi ng dragon. Ngunit ipinaliwanag pa rin niya kay Sejan na idinisenyo ang tore upang lumitaw sa lahat ng uri ng paraan, at iyon ang lahat ng mundo na itinalaga sa pagkawasak, kabilang ang mundo, at sa pamamagitan ng pagsalakay sa maraming dimensyon at pagpapalabas ng sakuna. Ang mga tore na ito, ay hinahayaan ang mga nakaligtas na pumasok dito upang kunin ang pagsubok sa kalamidad, habang sila, maaari silang mamuhay ng mapayapa sa ngayon. Ang tore ay nagbibigay din sa mga nakaligtas ng isang pagsubok sa kalamidad, at sinumang makumplito ang buong tore ay magkakaroon ng lugar upang manirahan sa loob nito, iligtas ang kanilang sarili mula sa pagkawasak. Ngunit ikinatakot ito ni Sejan hanggang sa utak ng buto, habang tinanong niya ang dragon tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi napili, at hindi makumplito ang tore. Dahil ang isa nito, ay lumitaw sa kanyang mundo din. At iyan mismo kung paano, pumasok si Sejan sa ika-79 na palapag, sa unang lugar. Gumawa, ng malungkot na mukha si Kaiser, ikinalulungkot na ibinabalita kay Sejan, na kung sakaling mabaigo ang anumang manlalaro na malampasan ang pagsubok sa kalamidad, ang kanilang mundo ay tiyak naguguho at hindi sila makakaligtas, kahit na sa loob ng tore. Nagulat si Sejan sandali, dahil ang impormasyong ito ay hindi madaling matuno. Hindi maunawaan ni Eileen at ang magsasaka ng tore kung ano ang mangyayari, hindi makapaniwala na ang kapahamakan ay talagang tatama sa kanilang mga tahanan sa lalong madaling panahon. Habang lumilipat ang eksena, napunta tayo sa ika-75 palapag sa nayo ng mga naglalakbay na mga ngalakal, kung saan nagtipon ang lahat ng pusa. At nakita natin sina Theo at Iona, na nagtatanong sa bawat ibang pusa kung nag-sign up na sila bilang mga naglalakbay na mga ngalakal. Gusto ni Theo na tiyakin na walang natitirang pusa para mag-sign up. At sinabi ng buong grupo ng pusa sa gintong pusa ng sabay-sabay, na tapos na silang lahat sa pagpaparehistro ng kanilang sarili. Inutusan ni Theo, si Jeff ang kulay abong pusa, upang tipunin ang lahat ng pusa, at pagsamahin ang mga puwersa sa dalawang lobo, upang tipunin ang mga bangkay ng pulang tipaklong upang maging mabilis. Ngunit hindi sigurado si Jeff kung magagawa niya ito, dahil hindi siya sapat na kumpiyansa. Nang narinig iyon, tumalon lang si Theo mula sa kanyang bangko, tinatapik ang balikat ni Jeff. Habang sinasabi sa kanya, na ang gintong pusa ay laging naniniwala sa kanyang nasasakupan. At si Jeff ay isang masipag na manggagawa, dahil nagawa niyang alagaan ang napakalaking bilang ng mga pusa, nananatiling tapat sa kanyang tungkulin at hindi tumatakas sa kanyang mga responsibilidad, kahit nawala si Theo. Upang alagaan ang mga naglalakbay na pusa. At dahil doon, nagpasalamat ang buong nayo ng pusa kay Jeff para sa kanyang mabait na gawa. Nagdulot ito ng pagkaantig ng kulay abong pusa habang nagsimulang humingi siya ng tawad kay Theo. Sinasabi sa kanya na tapat na niya ngayong paglilingkuran ang gintong pusa sa buong buhay niya. Natawa si Theo ng bahagya, habang tinatitigan ni Iona ang kanyang crush. Unti-unting binubuo ang kanyang sariling karakter,
Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang sumama ang buong pangkat ng mga ngalakal ng pusa. Sa mga lobo, habang sina Theo, Iona, ang prinsesa, at Oren ay nanatili sa likod kasama ang dalawang pinuno ng lobo. Ngayon ay oras na para sa kanila na lumabas, at hiniling ni Theo kay Oren na hawakan ang kanyang bag. Sa pagkakataong ito, nakita natin na maging ang itim na pusa ay masunurin, at sa wakas ay pinuri ni Iona ang pusa. Sinasabi sa kanya na medyo bihasa na siya sa paghawak sa kanyang mga tauhan. Inilagay lang ni Theo ang dalawa niyang paa sa kanyang mga balakang, sinasabi sa hamster na alam niyang medyo cool siya at palagi siyang nag-evolve, naghahanda upang hawakan ang mas maraming tauhan. Ngunit naisip ni Iona na ang pose ay hindi cool, at nagdulot ito ng pag-iinit ng ulo ng gintong pusa. Samantala, tinanong ng prinsesa si Oren tungkol sa relasyon na mayroon sina Iona at Theo. Ngunit kahit ang itim na pusa ay hindi alam ito. Habang nagbabago ang eksena, nakita natin na pareho na tapos na sina Theo at ang hamster sa pagtatalo at pag-aaway, habang nagtataka si Theo kung talaga bang okay lang para sa kanya na pumunta sa ika-38 palapag kasama si Iona, dahil dapat siyang pumunta sa ika-79 na palapag kasama ang prinsesa. Ngunit sinabi ng hamster sa pusa na ang mga pulang tipaklong ay naging kakaiba, at ang kanilang mga pattern ng paglipat ay ganap na naiiba. Hindi naintindihan ni Theo ang anumang bagay, ngunit nakita pa rin niya itong kawili-wili. Ngunit nais malaman ng pinuno ng lobo ang higit pa tungkol dito. Sinimulang ipaliwanag ni Iona na ang mga tipaklong ay palaging nag-evolve batay sa laki ng kanilang populasyon, at naiiba sa pamamagitan ng kanilang kulay, na kinabibilangan ng dilaw, berde, asul, pula, at lila. At tuwing nababawasan ang bilang ng mga tipaklong, kumukupas ang kanilang mga kulay at lumiliit ang kanilang laki, na nagre-resulta sa pagbaba ng kanilang lakas at sila ay nalilanta. Ang mga tipaklong ay may natatanging katangian ng walang katapusang pagkain sa lahat ng makikita nila. Ngunit taglay din nila ang isang walang tigil na kalikasan, patuloy na gumagalaw sa paghahanap ng kanilang susunod na pagkain. Kahit na sila ay nakakatakot, mayroon pa ring mga paraan upang hawakan ang mga ligaw na nilalang na ito ng epektibo. Kung hindi mahanap ng mga pulang tipaklong ang kanilang susunod na target, hindi nila matatagalan ang kanilang gutom ng matagal at nauuwi sa paglamon sa isa't isa. Sa gayon ay binabawasan ang kanilang bilang at kulay. Sa wakas, naunawaan ng pinuno ng lobo ang lahat, at napagtanto na kung ang mga pulang tipaklong ay naglalaban. Kung gayon ay nangangahulugan ito na talagang humihina na sila. Sa wakas, napunta tayo sa ika-67 palapag, kung saan maraming bangkay ng mga pulang tipaklong ang nakahandusay sa sahig, habang maraming sundalong lizardman ang nagtatanim ng matutulis na berdeng sibuyas upang talunin ang susunod na alon ng mga nilalang na ito. Inilagay ng isa sa mga sundalo ang kanyang paa sa maliit na nilalang, habang ang kanyang tauhan ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Siya ang kapitan, na napansin na binabago ng mga tipaklong ang kanilang kulay at nagiging asul sa halip na pula. Ipinapahiwatig nito na ang bilang ng mga tipaklong ay bumaba sa halos 5 bilyon. At kung ang bilang na ito ay umabot sa 3, kung gayon ang mga tipaklong ay magiging berde. Sa wakas, lahat ay natuwa dahil ang mga buwan ng pakikibaka ay sa wakas ay nagbubunga na. Tulad ng isang ilaw na nasa dulo ng tunnel. Alam nilang kailangan nilang talunin ang mga nilalang ng medyo mas mahaba pa, at pagkatapos ay maaari nilang bawiin ang kanilang lupain. Ngunit bigla, may tumawag sa mga sundalo mula sa likuran, nagtatanong tungkol sa kung ano ang magandang balita. Habang ang mga sundalo ay lumingon sa paligid, nakita nila ang isang maliit na baboy na bahagi ng nomadic trading caravan sa ilalim ng pamumuno ni Greed at siya ang pinuno ng kalakalan. Pinuri niya silang lahat, at sinabi, lahat ng mandirigma para sa kanilang kapuri-puri na mga pagsisikap. Ngunit hindi maunawaan ng mga sundalo kung bakit ang pinuno ng pangkat ng kalakalan ay nasa ika-67 palapag. Sinabi ng baboy na maraming sundalong lizardman na nagsakripisyo ng kanilang sarili para sa tore. Personal na dumating ang nilalang upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Binigyan ng pinuno ang kapitan ng isang maliit na tanda ng pagkabukas palad ni Greed, ng isang maalamat na selyo ng garantiya ng barya ng tore. Nangangahulugan ito na ang mga lizardman ay maaaring bumisita sa anumang bangko ng guild, at maaaring ipagpalit ang amulet na ito para sa 10,000 barya ng tore anumang oras na nais nila.
Nagulat ang butiki sa pagtanggap ng napakalaking halaga ng pera, ngunit sinabi sa kanya ng baboy na huwag itong alalahanin, dahil alam din ni Greed na nilalabanan nila ang mga pulang tipaklong at binabantayan ang tore. At nais lamang niyang suportahan ang masigasig na layuning ito. Sinimulan ng pinuno ang pagsasabi sa commander na kapag natapos na ang lahat, hindi magtitipid si Greed sa pag-aalok ng suporta para sa mga gastos sa pagsasaayos ng ika-67 palapag. Ngunit bigla, binago ng baboy ang kanyang trono, na nagpapakita ng kanyang masamang balak. Ngunit hindi ito alam ng commander ng butiki, nagtatanong sa kanya tungkol sa kung anong pabor ang magagawa niya para kay Greed bilang kapalit. Hinihintay lang ng baboy ang sagot na ito. Nagtatanong sa commander kung mayroon siyang oras upang makapag-inom sila ng tsaa sa kampo. At maaaring makipag-chat tungkol sa lahat ng negosasyon. Nais ng pinuno ng baboy na lahat ng sundalong butiki ay samahan siya. Upang masiyahan sila sa isang piging. Ngunit hindi alam ng mga lizardman, papalapit na ang panganib. Inutusan ng baboy ang mga upahan na lobo na dumiretso sa kanilang trabaho, at pareho nilang binuksan ang kanilang mga bag. Itinapon ang maraming pagkain na vegetarian at non-vegetarian patungo sa mga tipaklong, na siyang magbibigay sa mga tipaklong ng sapat na pagkain upang sila ay muling dumami. At dito nagtatapos ang chapter na ito.